missing day mga ka-JMC. Ayan, so nakabit ko na po yung tanky cap dito sa 50mm na rim ni boss. Ayan, so ngayon sound check tayo. Sobrang tinig. Ayan yung tunog mayaman ng tanky cap. So ito, nakabit ko na yung hub na tangke dito sa rim na 50mm, no? Check natin. Alignment na lang mamaya. Okay, sa mga nagtatanong, ayan, so ano nga ba ang kaibahan ng dalawang klaseng hub? No, so meron kasing tinatawag tayong thread type na hub and sprocket. Same time meron din tayo tinatawag na cassette na hub tsaka sprocket. Ayan, so ayan po, kung mapapansin nyo, unang titignan natin, ayan po yung thread type, no? So sa thread type, nagsisimula yung bilang niya sa, alam ko na, sa 12 or 13 teeth ito. The same time mapapansin nyo, yung itsura niya, ayan po yung thread. Yan, may thread siya sa loob, no? Dating naman dito sa cassette, ayan, so sarado dito, tapos yan po yung mismong lock niya. Kung tatanggalin naman natin, ayan, dalawang klase kasi pantanggal niyan. Ito yung pang cassette na tools para matanggal, malusin itong lock. Ayan po, oh. So naka-separate po yung dalawang to. So yan po yung kakabit. Yan, tatanggalin. Yan po yung itsura ng cassette type na hub. Ayan. So yung iba may tunog, yung stock yung wala po. Dito kasi na-upgrade na. Pag dito naman sa thread type, so ito naman yung ginagamit ko na tools para mantanggal dyan. Yan, sa thread na yan. So ito naman itsura niya pag tinanggal. So yan, sinabi sa thread, ayan po may thread sa loob. Then ito, thread din po dito. Ito ay cassette. So ibig sabihin, disalpak lang po ito dito sa kanyang pre-hub. Okay, so yan po yung dalawang kaibahan ng thread type tsaka cassette type na hub. Ngayon, kung galing po kayo doon sa thread type na hub, so ibig sabihin po, kung gusto niyo siyang gawing mas malaki o yung cassette, so padamay po yung mismong hub niya, tapos yung kanyang sprocket. Okay, so yan po yung kaibahan ng dalawang hub, yung kanyang rear, no? Rear na gulong o sa likuran. Yung thread type tsaka cassette type. Okay, sana pa yung makatulong po, no, sa inyo sa pag gusto nyo mag-upgrade ng mga inyong mga sprocket. Okay po, so yan na po yung kaibahan ng dalawang hub and sprocket ng isang road bike or mountain bike. So pag thread type, ibig sabihin may thread po yan. Ganon din dito sa kanyang sprocket. Ayan o, thread. Pag cassette is disalpak, tapos ganito yung tsura niyan. So buo po kasi yan, kasama po ng mismong hub niya. Tapos itong kanyang pre-hub. Yan po, naka-upgrade na po ito kasi palitan na natin ito cassette. Ito yung dating rim nya, tapos ito na, upgrade na ito cassette. Ito na ikakabit sa kanya, 11 to 30 teeth. So ang cassette is nanggagaling po o nagsisimula sa 11 teeth. Ayan po, makikita natin. Tapos ito po yung mismong lock nya. Pag sa thread type naman, ayan, so tingnan natin kung may makikita tayong bilang ng teeth, no? Pero pwede natin bilangin yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 teeth.
Ayan, so 13 teeth hanggang 28 teeth ang mostly nakakabit dyan sa mga thread type. Pero ang makikita mo lang thread type, merong 7, 6, 8, 9. Yan po usually nakikita ko. Sa 10, bihira pero meron 10 na thread type. Pero kapare-parehas po ng laki po yan. Okay, no? So kung kayo po ay magka-cassette type, for example, mag-upgrade po kayo ng cassette, so check nyo po, no, kung yung mismong hub na nabili nyo ay pang ilang speed ang maximum. For example, itong tangke, ayan, sa tangke na to, ayan po ay 12 speed yung maximum. Pero merong hub na pang 10 speed ang maximum. Okay, so kung kayo ay kaya nito kakabit natin is 9 speed, so kailanganin po natin ng spacer nya. Ayan, sa spacer, yan po yung pinaka-importante para hindi umalog yung mismong sprocket nyo o yung sprocket dito sa kanyang hub. Ayan, so ikakabit na natin yan. Tapos hanapin nyo dito yung pinakamaliit, no? Ayan, so pinakamaliit na yan sa dito, para yan po pinakamabilis na palatandaan para may pasok nyo tong thread yung cassette natin na sprocket. Yan, pinakahuli, ayan po ay yung 11 teeth. Yan, ito, kitang kita naman yung maliit yan. Yan, so tapos ito yung lock nya. Yan, for example, ito ay submit. Ayan yung lock nya. So gagamitan natin ng proper tools, no, para mas humigpit sa loob. So make sure nyo po na hindi tabingi yung pagkakabit nyo. Yan. So kailangan ng spacer para hindi umalog yung mismong sprocket nyo. Ayan, kung mapapansin nyo, no, siya yung sumusuporta dun sa loob. Ayan, so magagamit nyo kasi itong spacer na yan pag 10 speed below, no, about 10, 9, 8, 7, depende. Pero wala naman akong kitang cassette na 7 bihira pa. Either meron pero bihira na siya nagagamit, kasi mostly ang ginagamit na nila is 8 speed, no, lalo sa road bike kasi mga 8 speed ang mismong lumalabas. Yan. So ito, yan yung spacer, pinaka-importante yan pagdating sa mga hub. Pero kung kayo po ang magti-12 speed, kasi ang hub nyo is 12 speed, tanggalin nyo na po yung mismong spacer na yan. Yan ang kabit ng tangke natin na hub. So ikakabit ko na lang po dyan yung mismong rotor nya. Ayan, no. Sa mga may ingay na hub o di kaya tunog mayaman, sa cassette ka lang makakakita niyan. Sa mga thread type, wala pong ganyan. Okay, so yan na po yung kaibahan ng cassette type. Ayan, no, 2 thread type na sprocket. Okay po, sana makatulong sa inyo.